Ang pagpapatuloy ng Season 2 Part 3. Pagkatapos nito, balik sa Taiyan Holy Land, sabi nitong matanda, ang sitwasyon ay mahalaga, kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Narinig niyo na ba ang First Heavenly Realm? Nagulat ang unang master nang marinig ang katagang ito at sinabing, ang First Heavenly Realm na tinutukoy mo ba ay ang realm na kinalaban at nakipagdigma ang Immortal Realm? At nagtanong si Chen Ning, Holy Master Ling Xiao, may alam ka ba sa tinutukoy niya? Kaya ang unang master ay nagsimulang magpaliwanag. Narinig ko na ang ilang mga alamat noon. Milyon-milyong mga lower realms ay nahahati sa apat na antas, ang Heaven level, ang Earth level, ang Zuan level, at ang Huang level. Ang Zuan at Huang level realms ay mayroong lagpas-lagpas 1,000,000 piraso, ngunit kakaunti lamang ang bilang ng mga Earth level realms, at para sa Heavenly level realms, 4 lamang ang nag-e-exist. Ang 4 na heavenly realm na ito ay napabalitang may sapat na lakas para makipagkumpetensya at makipagdigma sa immortal realm. Nang maglaon, sumiklab ang isang malaking digmaan. 3 sa mga heavenly realms ang sumuko sa immortal realm, at tanging ang first heavenly realm lamang ang hindi sumuko, at lumaban hanggang kamatayan. Pero sa huli, ang first heavenly realm ay nawasak pa rin, at ang lahat ng mga maalamat na supreme beings ay napatay. At sinabi ng matanda, gayunpaman, ang First Heaven Realm ay hindi ganap na nawasak, sa halip, ito ay naghati-hati sa maraming maliliit na realms. Ang maliliit na realms na ito ay aakayin ng katagang Heavenly Realm sa kanilang mga pangalan upang alalahanin ang kaluwalhatian ng nakaraan. Pagkatapos makinig sa matanda, sinabi ni Chen Ning, kung sa gayon, ang Xuanshan Realm na kinaroroonan namin ay bahagi rin ng First Heavenly Realm. Sinabi ng matanda kay Chen Ning, nagmula ako sa Huang Tianzhou o sa Huang Heaven Realm. At ang aking mga ninuno ay nag-iwan ng mga impormasyon mula sa nakaraan pati na rin ang maraming makasaysayang material tungkol sa First Heaven Realm. Sa ngayon, ang 100 realm ay hinigop o nilamon ng Xuanshan Realm, at dahil nag-merge ang mga ito ay kinokonsidera na bagong mundo at pinangalanang Heaven Realm ng ibang tao. Pero naniniwala ako na ang Xuanshan Realm ay tiyak na isang napakahalagang bahagi ng First Heaven Realm. Pagkatapos makinig sa mga salita ng matanda, sinabi ni Linger dito. Kung gayon, gusto mong makilala at makita ang senior na nag-merge ng 100 realms. At ang sabi ng matanda, ikaw na leader ng alyansa ay napakatalino. Ang senior na yon ay malamang ang taong matagal nang hinahanap ng aking mga ninuno. At gusto kong hilingin sa leader ng alyansa na ipakilala ako sa senior na yon. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang master, so yun pala yon. Hindi ko alam kung bakit ang isang dakilang tao na tulad ni Senior Li Fan ay namumuhay ng hiwalay o tago sa maliit na Xuanshan Realm na ito. At sinabi rin ng unang master, kung gayon, masyadong nakakatakot ang laro ni Senior Li. Ito ay isang hindi napapanahong laro. At sabi ni Linger sa matanda, tungkol sa kung pwede kang makipagkita, kailangan muna naming tanungin si Senior Li sa bagay na ito. Kung handang makipagkita si Senior Li, ipapaalam namin agad sa iyo. At sabi ng matanda kay Linger at Chen Ning, kayong dalawang leader ng alyansa ay marahil walang kamalay-malay sa ngayon. Ayon sa aking mga tala ng ninuno, kapag ang iba't ibang pira-pirasong realms ay nagsanib o nag-merge sa First Heaven Realm. Ang mga bagay na nakatago sa iba't ibang pira-pirasong realms ay aakitin ang bawat isa, at ito ay magdudulot ng malaking wave. Nakinig sa mga salita ng matanda, sinabi ni Linger, kung gayon, aalis na kami agad ngayon at ipapaalam namin sa iyo sa sandaling magkaroon kami ng tagubilin kay Senior. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena, at makikita natin ang isang binatang lalaki na nagngangalang Xiaoyan. Galit na galit siya at pasigaw na sinabing, ikaw Nolan Yanran, ininsulto mo ang aking Xiao family, at ako, si Xiaoyan, ay sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagkatapos, si Xiaoyan ay nakakita ng isang bagay sa tubig, kaya pinulot niya ito, at sinimulang tingnan at suriin itong mabuti. Pagkatapos ay biglang pumasok sa daliri niya ang bagay na yon, na ikinagulat niya. At siya ay nagtatanong, ano ang bagay na ito? Pagkatapos ay nakarinig siya ng isang tinig na nagsalita sa kanya, at isang espiritu ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagsasabing, ako si Yang Miechen, ang unang Immortal General ng Immortal Realm. Nagulat si Xiaoyan sa babae at nagtanong, ano ang ginagawa mo? At ang iniisip ni Yang Miechen,
100,000 taon na ang nakalipas, bakit ako na-awaken o nagising? Lumabas na naman ba ang bagay na yon? At pagkatapos ay sinabi ni Yang Miechen sa binata, "Anak, gusto mo bang maging bida sa mundong ito? Kung may tadhana ka ngayon, bibigyan kita ng basbas." Sa sandaling marinig ni Xiaoyan ang mga salita ni Yang Miechen, nagsimulang magningning ang kanyang mga mata, at masayang sinabi niya, "Miss Yang, ano ang maaari mong gawin para sa akin?" At sinabi ni Yang Miechen sa kanya, "Anak, napakahina mo. Isipin mo na lang na isang maliit na regalo ito mula sa akin." Pagkatapos ay ginamit ni Yang Miechen ang kanyang kapangyarihan, na naging dahilan upang makapasok si Xiaoyan sa Golden Core Realm Level Cultivation. At sabi ni Xiaoyan, nag-breakthrough ako sa Golden Core Realm Level. Pero sabi ni Yang Miechen, "Golden Core ba? Para lang itong langgam sa paningin ko. Sa loob ng isang buwan, gagawin kitang immortal level, at gagawin kitang ancestor, at mangingibabaw ka sa mundong ito." Kaya yumuko si Xiaoyan sa harap ni Yang Miechen, at siya ay nagpasalamat sa kanya. At galit na sinabi niya, "Nolan Yanran, hintayin mo ako at humanda ka sa akin. Ako, si Xiaoyan, ang magpapahirap sa iyo." Ngunit binalaan ni Yang Miechen si Xiaoyan at sinabing, "Huwag kang masyadong maging kampante. Kung gusto mong maging isang immortal, kailangan mong pakinggan at sundin ang lahat ng sasabihin ko. Sundan mo ang ilog papunta sa sinaunang battlefield, kung saan nakabaon ang pinakadakilang kayamanan. Kapag makuha mo ito, siguradong ikaw ang mangingibabaw sa mundo. Ngunit ang lugar na iyon ay ang tinatawag na Buried Immortal Mountains." At sabi ni Yang Miechen, isa itong Immortal Burial Mountain Range. Ang pangalang ito ay lubos na angkop, dahil hindi mabilang na mga immortal ang talagang inilibing sa lugar na iyon. At sinabi ni Xiaoyan, "Senior Yang, hindi mo po ba alam na ang Immortal Burial Mountain Range ay isang ipinagbabawal na lugar sa Huangtianzhou?" Sumagot si Yang Miechen at sinabing, "Kapag nandito ako, wala kang dapat ikatakot. Dahil kapag katapos mong makuha ang mga nilalaman ng aking pinapakuha sa iyo, ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagsasama-sama o pag-merge ng libo-libong mga realms. At kapag dumating ang oras na iyon." Ngunit pinutol ni Xiaoyan ang sinasabi ni Yang Miechen at sinabing, "Senior Yang, ang Huangtianzhou realm na iyong sinasabi pala ay nag-merge sa ibang mga lower realms noong nakaraang buwan lang, at ngayon, ang bagong malaking mundo na ito ay tinatawag na Heaven Realm ng mga tao." Nagulat si Yang Miechen nang marinig ito at sinabing, "Mukhang may naunang na-awaken na ibang immortal kaysa sa akin. Hindi natin pwedeng hayaan na maunahan niya tayo. Kaya kailangan nating pumunta kaagad sa Immortal Burial Mountains ng mas mabilis." At si Xiaoyan ay sumang-ayon naman. At nagbabago ang eksena. Makikita natin ang isa pang lugar kung saan sinasabi ng isang sundalo, Sectmaster Patriarch, ang masamang espiritu na umaagos palabas sa Immortal Burial Mountain Range ay lalong naging mas matindi nitong mga nakaraang araw. "Ako at ang aking mga kasamahan ay napagsuspetsahan na ang isang mataas na antas ng isang masamang espiritu ay maaaring nabuhay. Kung makakakuha tayo ng isa para sa pag-refine kung gayon ng ating Dark Moon Sect ang mangingibabaw sa buong Heavenly Realm." At ang sinabi ng Sectmaster Patriarch, agad na magpadala ng mga tauhan at tuklasin ang Immortal Burial Mountain Range. Pagkatapos nito, makikita natin na mayroong isang painting sa isang silid, at sa loob ng silid na iyon, ang Sectmaster ay pumasok. Ang Sectmaster ay nagsasalita habang tinitingnan ang painting na iyon at sinabing, ang Immortal Burial Mountain Range ay isang ancient battlefield. Pero batay sa mga sinaunang naitala, ang lugar na ito ay malinaw na isang Daoist na palasyo. Ano ba talaga ang meron dito? Pagkatapos ay itinabi ng Sectmaster ang painting na iyon sa kanyang sarili. At pagkatapos sa labas, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod, "Sumunod kayo sa akin sa Immortal Burial Mountains." At nag-oo ang kanyang mga kasamahan. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang Sectmaster sa isang kagubatan kasama ang kanyang mga tauhan. Ang Sectmaster ay naglalakad sa unahan. At sa parehong oras, ang mga taong kasama niya ay nagsimulang magsalita at sinabing, ang isang araw ng pagsasanay dito sa loob ay katumbas ng isang taon ng pagsasanay sa labas. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at nag-breakthrough. Tuwang-tuwa siya at nagsabing, "Nag-breakthrough na ako papunta sa Mahayana Realm mula sa Void Realm." Kaya nagsimulang tumawa ang lalaki sa tuwa.
Ngunit ang pinuno ng sekta ay tumalikod at sinabi sa kanya, "Oy, mag-ingat, dahil ang labis na pananabik ay magdudulot ng pagbuo ng kalungkutan. Maraming mga kaluluwang nababagabag dito, huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong sarili." Pagkatapos, lumitaw ang mga masasamang espiritu sa kanilang harapan, na naglalabas ng maraming masamang enerhiya mula sa kanilang sarili. Kaya natakot ang mga tao nang makita ang mga masasamang espiritu, ngunit kalmado lang na ginamit ng sect master ang kanyang kapangyarihan at sinabihan ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya. Sa sandaling gamitin ng sect master ang kanyang kapangyarihan, ang masamang enerhiyang iyon ay nagsisimulang mawala. At ang mga nauunang tao sa harapan ay tumingin sa harap, at marami silang nakitang mga kalansay. Itinuro ng isang lalaki ang isang lugar at sinabing, "Tignan niyo yon, ano ang bagay na yon?" At nang ang mga taong iyon ay tumingin sa unahan, nakita nila ang isang mapanganib na evil energy sa lugar na iyon. Kasabay nito, ang masamang enerhiya na iyon ay nakaupo sa isang kalansay na upuan. At mayroong isang chessboard sa harap niya. At naglalaro ang evil energy na iyon sa chessboard. Nang makita ang evil na iyon, ang pinuno ng sekta ay labis na kinabahan. Pagkatapos, ang masamang enerhiya ay nagsimulang umungal ng masama, kaya ang lahat ay natakot dito. At sinabi ng sect master sa lahat, bakit hindi tayo makagalaw dito sa pwesto?" Pagkatapos ay sinabi ng evil na nilalang, ang isang binata lamang na may maraming dugo ang maaaring kumuha ng isang piraso ng chess. Pagkatapos, ang masamang nilalang, na iginalaw ang kanyang kamay pasulong, ay tumuturo patungo sa isang tao, at isang masamang enerhiya ang dumaan sa dibdib ng taong iyon. Nang makita niya ito, natakot siya. Ngunit pagkatapos, ang lalaki ay sumulong at sinubukang kumuha ng isang pawn. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay, ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagsimulang maglaro ng chess. Gayunpaman, bigla na lang ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging itim, at ang kanyang katawan ay sumabog. Nadahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkakita nito, ang sect master ay galit na galit. At galit niyang sinabi sa evil, "Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako sa pamamagitan ng pagsasigawa ng isang laro ng chess?" Pinisil niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit, na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang mga kamay, at sinabi niya, "Kung hindi ko kayang malutas ang larong ito, mayroon pa ring iba na makakagawa nito." Pagkatapos ay isang bundok ang gumawa ng napakalakas na ingay at naglabas ng makinang na liwanag. At ito ay napansin ng isang babaeng may dilaw na buhok. Ang babae ay lumabas, tumingin sa itaas at nagsabi, "Ang buried immortal mountains ay nakalantad." Ang propesya ba ng mga ninuno ay nagkakatotoo na? At nakita rin ito ng isa pang lalaki at nagsabi, "Patriarch, ang immortal king ba na tinutukoy mo ay parating na?" At kinakabahang sinabi ng babaeng may dilaw na buhok, agad na magpadala ng balita at utos sa heavenly realm, na nag-aanyaya sa mga cultivators mula sa 4 na direksyon na pumunta sa buried immortal mountains upang samantalahin ang pagkakataon. Ang pagkabuhay ng Immortal King ay nagdudulot ng pagdanak ng dugo at kaguluhan, ngunit nagbibigay din ito ng pag-asa. Ang mga taong may pagkakataong makuha ito ay magpapatahimik sa mga bagay-bagay at kayang maitatag ang First Heaven Realm muli. Guys, iba ang First Heaven Realm sa Heavenly Realm na tinutukoy. Ang First Heaven Realm ay ang sinaunang lugar, at ang bagong Heavenly Realm ay ang mga realms na nagsama-sama o nag-merge sa kasalukuyan. Pagkaraan ng ilang araw, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Hang Tianzhou sa buong kaibuturan. Nag-iba ang eksena, at makikita natin si Li Fan, na umiinom at nakikinig sa tugtugin ni Nanfeng. Si Nanfeng naman ay abala sa kanyang mapayapang pagtugtog, at ang lahat ay tuwang-tuwa naman na marinig ang musika ni Nanfeng. Pagkatapos ay lumapit si Ziling kay Nanfeng, niyakap niya ito at sinabing, "Congratulations big sister sa pag-breakthrough sa sunod na level ng cultivation." At sabi ni Dugu Yuking, "Imposible. Isang kanta ito na makakasira sa Heavenly Realm." At namangha rin si Qing Chen kay Nanfeng. Pagkatapos ay sinabi ni Dugu Yuking, "Buti na lang ay nakalampas na ako sa True Immortal Realm level, kung hindi, baka hindi ako makakasabay." Kaya nga lang, si Senior Brother Lurang ay natrap na sa True Immortal Realm level at hindi pa rin siya makatuntong sa kasunod na level. Ngayon ay makikita natin si Lurang na nakikipag-usap sa damo, at nagsasabing, "Tumubo at lumaki ka pamunting damo. Mahal ka ni tatay."
Pagkatapos ay lumapit si Dugo Yuking kay Lurang at sinabing, nakarinig na ako ng mga taong tinuturing ang mga magnanakaw bilang kanilang ama. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng isang taong tinuturing ng damo bilang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang oras, si Mu Chenning at si Linger ay pumunta sa bahay ni Li Fan, at pinapasok naman sila ni Li Fan sa loob. At ang dalawang babae ay lumapit at binati si Li Fan at sinabing, Senyor, salamat sa pagbibigay ng hatol sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin at ng iba pang malalaking alyansa. Ang suliranin na ito ay ganap na natapos na. Pagkatapos makinig sa dalawang babae, sinabi ni Li Fan sa kanila, mabuti naman at ayos na. At iniisip rin ni Li Fan, gaano man kagulo ang inyong circle, ang mahalaga ay ang trabaho. Pagkatapos ay sinabi rin ni Mu Chenning kay Li Fan, siya nga pala senyor, mayroong isang matandang lalaki na mula sa Huangtianzhou Prefecture na gustong pumunta at bisitahin ka. Sinasabi niya na mayroon siyang isang mahalagang problema na ikaw lamang ang makakalutas nito. Nang marinig ang sinabi ni Chenning, si Li Fan ay malalim na nag-iisip, tiyak na nakilala nila ako bilang isang calligrapher at gusto nila akong sumali sa isang kompetisyon sa kaligrapiya. Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan kay Chenning, hindi ako makikilahok sa bagay na sinasabi ng matandang iyon. Ngunit iniisip rin ni Li Fan, sa ngayon, mas mahalaga pa rin ang maghanap pa ng mga disipulo. After all, ito ay isang bagay na pinapagawa ng system window, at pagkatapos makumpleto ito, marahil ay maaari na akong maging isang cultivator at mag-cultivate para maging isang immortal. Sa sandaling makinig si Linger kay Li Fan, naisip niya, tulad ng inaasahan, ang lahat ay nasa plano na ni Senior Li. Pagkatapos ay sinabi ni Linger kay Li Fan, Senior Li syempre naman, hindi mo na kailangang pumunta pa ng personal doon. Dahil ang mga mas nakababatang henerasyon ng alyansa at mga pangunahing tao na may sapat na kapangyarihan na ang pupunta sa Huangtianzhou. Ano sa palagay mo, Senyor? Nang marinig ito, naisip ni Li Fan, well totoo naman, depende pala ito sa pangkat ng edad. Pagkatapos ay dumating doon si Dugo Yuking at si Lurang, at sinabi ni Yuking kay Li Fan, Master, pasamayin mo sana ako please. At sinabi rin ni Lurang, Master, gusto ko ring pumunta, para mapangalagaan namin ang isa't isa papunta doon. Kaya sabi ni Li Fan sa kanilang dalawa, tatawagin ko pa lang sana kayong dalawa, bilas inyo na mag-impake at umalis. Kaya pareho silang naging napakasaya pagkatapos makinig kay Li Fan. At sinimulan ni Lurang na punuin ang isang palayok ng mga damo. Nang makita ito, nagulat si Linger at si Chenning, kaya sinabi ni Chenning, bibit-bitin niya ba talaga papunta doon ang palayok na puno ng damo? Pagkatapos ay inilabas ni Dugo Yuking ang kanyang panulat na ibinigay ni Li Fan. At sinabi niya kay Li Fan, Master, gusto ko sanang magdala ng panulat, ngunit hindi ko talaga makontrol ang panulat na ito. At naisip ni Li Fan pagkatapos pakinggan si Yuking, well totoo nga, pakiramdam ko ay medyo mabigat talaga ang panulat na iyon at hindi masyadong angkop para sa isang kompetisyon sa calligraphy. Kaya hiniling ni Li Fan sa kanila na maghintay lamang ng 1 minuto, at kinuha niya ang puting pusa, at hinugot ang ilang buhok sa ulo nito. Ang puting pusa ay nakaramdam tuloy ng matinding sakit. Pagkatapos, si Li Fan ay gumawa ng isang brush mula sa buhok ng puting pusa, na labis na nagpagalit sa pusa. Kaya naglabas ang pusa ng kutsilyo, galit na tumingin kay Li Fan, at sinabing, how dare you na bunutin ang napakadakila kong buhok. Tumawa si Li Fan at sinabing, ito ay isang cat hair pen, Yuking, kunin mo ito bilang panulat. Ang cat pen na ito ay mas magaan kaysa sa ibinigay ko sa iyo. At ibinigay ni Li Fan ang cat pen kay Yuking, at nang makita ang cat pen, parehong nagulat si Linger, Lurang, at Mu Chenning at naisip nila, ito ay hindi lang basta-bastang ordinaryong cat pen, ito ay tiyak na isang White Tiger Immortal Pen, na maaari ring isama sa listahan ng mga Immortal Treasure na mga armas. Pagkatapos ay nagsimulang magsulat ng isang bagay si Yuking gamit ang panulat, ang isang haplos ay may sariling hangin at kulog. At tumatagal ng maraming siglo, ito ang daw ng mundo. Pagkatapos ay nagpasalamat si Yuking kay Li Fan, ngunit tumawa lang si Li Fan at sinabihan siyang, hindi na kailangang magpasalamat pa. Pumunta ka na lang sa study room at dalhin mo ang sunset painting na ipininta ko. At kasabay nito ay iniisip rin ni Li Fan, bagaman ang kaligrapya ni Yuking ay medyo magaling, hindi pa rin ito sapat para ipakita o iharap sa isang eksperto. Si Yuking ay iniisip, si Master, para sa paglalakbay na ito.
Ibinigay niya ang kanyang kayamanan upang samahan kami. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lurang at Yuking ay aalis na para sa kanilang paglalakbay. At lumapit si Li Fan sa gate para ihatid sila at sinabi sa kanilang dalawa, kung makatagpo kayo ng isang taong interesadong hanapin ang landas na ito, dapat nyo silang samahan papunta dito, okay? Dahil mayroon pa akong ilang maliliit na kasanayan na wala pang tagapagmana at ituturo ko pa. Pero syempre ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng isang espesyal na libangan na tulad ng sa inyo. Nang marinig ang mga salita ni Li Fan, nagbago ang kanilang mga mukha, at nagkatinginan sila na nag-iisip, natatakot ako na ang maliit na kasanayang binanggit ng Master ay isang uri ng nakakatakot na landas. Tinuruan ni Master ang bawat isa sa atin kung paano tumugtog ng musika, magpinta, gumawa ng kaligrapya, pagsasaka, at iba pa. At mayroon pa rin siyang bagay na ituturo at ipapamana sa ibang estudyante, talagang alam ni Master ang lahat. Pagkatapos ay tumawa si Lurang na may nakakatakot ng ngiti at sinabing, huwag kang mag-alala Master, tiyak na mag-uuwi ako ng ilang kandidato na siguradong magugustuhan mo. Pagkatapos ay nagpaalam na si Li Fan sa kanilang dalawa, at umalis na sila para sa kanilang paglalakbay. Tumalikod si Li Fan at sinabi sa babae, Gong Ya, kahit isa ka lang servant, kailangan mo pa ring matutunan ang ilang bagay tulad ng seremonya ng tsaa. Kulang na kulang ka talaga sa mga kasanayan. Kaya yumuko ang Demon Commander at sinabing, hiniling ko rin kay Li Fan na bigyan ako ng pahiwatig. Pagkaraan ng ilang oras, sa tabi ng teleportation formation sa Taiyan Holy Land, ang unang master at pangalawang master ay dumating sa lugar na ito kasama sina Lurang at Yuking. Ang unang master ay nakikipag-usap kay Lurang at Yuking, at nagsasabing, ang dalawang senior disciple ni Senior Li Fan ay lalabas ng sila lang. Sandali lang, bubuksan namin kaagad ang teleportation array para sa inyo. Kaya nagpasalamat si Yuking sa kanilang dalawa. At pagkatapos ay night-report silang dalawa ng unang master at pangalawang master sa ibang lugar. Pagkatapos ay sinabi ng pangalawang master, nagdala ba si Mr. Lurang ng isang palayok ng damo? Sumagot ang unang master sa kanya, iyon ay marahil hindi isang ordinaryong damo, dahil naramdaman ko ang nakakatakot na aura ng espada mula sa damo. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lurang at Yuking ay na-teleport sa ibang lugar. At si Lurang ay nagsasabing, Damn, ang teleportation magic circle na iyon ay nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. At inilagay ni Yuking ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha dahil siya ay naduduwal, at sinabi niya kay Lurang, huwag kang samuka, binabalaan kita. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang isang lumilipad na barko. At ang sabi ng isang tao na nasa barko, ito ang sagradong inumin ng aming Duanmo family, at ang binatang lalaki na ito ay nakikipag-usap sa dalawang babae at sinabing, bakit hindi kaya kayong dalawa ay uminom para mawala ang inyong pagod? Ngumiti ang babaeng nakaasul at sinabing, walang merito, walang gantimpala. Gusto naming magpasalamat ng kapatid ko sa iyo, Panginoong Duanmo. At sabi ng nakapulang babae, Mr. Duanmo, may samuka sa harap mo, kaya mo pa ba ang uminom? At pagkatapos, makikita natin si Lurang at Yuking na samuka doon sa malapit sa kanila, at nakita ito ng lalaking si Mr. Tuan Duanmo. Kaya tinakpan ni Tuan Duanmo ang kanyang ilong, at sinabi niya, tumalikod, agad na lumayo sa dalawang palaboy na yon. Ngunit si Lurang at Yuking ay bigla na lang samaampa sa lumilipad na barko at sinabing, patawarin mo kami brother, ngunit pwede mo ba kaming tulungan at isampa sa inyong barko? Pero sabi ng lalaki, kalimutan nyo na ang dalawang yan at itaboy nyo sa barko, at agad na umalis. At tanong ng mga tao sa paligid, sino ang dalawang yon? Mukha silang mahirap, ngunit ang babaeng nakaasul ay lumapit sa likod ng lalaki at nagsabing, sandali lang, ang dalawang taong yon, mukha silang mga hindi ordinaryong tao, paano kung pasabihin na natin sila dito? Matapos marinig ang mga salita ng babae, ang lalaki ay gustong gumawa ng impresyon sa kanya, kaya sinabi niya, dahil nag-request si Miss Chinglan, paano naman ako makakatanggi sa magandang dilag? Kaya pagkatapos, si Lurang at Yuking ay masayang nagpasalamat sa kanya, at nagtanong silang dalawa sa kanila, saan pala kayo galing? Pupunta ba kayo sa Burial Immortal Mountain? Sumagot ang lalaki at sinabing, kami ay mga miyembro ng Earth-Wind Alliance, kaya syempre pupunta kami sa Burial Immortal Mountain. Tumawa si Lurang at sinabing, mabuti,
nang sa gayon ay maaari tayong bumuo ng isang team at sabay-sabay nagalugarin ang Burial Immortal Mountain. Kaya nagulat ang lalaki at nagtanong, bumuo ng isang koponan. Ni hindi ko nga alam kung saan kayo nanggaling o kung saan kayo nag-aral. Kaya sinabi ni Lurang sa kanya, kaming dalawa ay nanggaling sa isang village. Pagkarinig nito, sinabi ng lalaki sa kanya, paumanhin, dahil ang lahat ng tao na nasa aking barko ay mga pinuno ng mga nakababatang henerasyon ng Earthwind Alliance, kaya hindi ko na kailangang makipagtulungan pa sa inyong dalawa. Kaya umupo na lang kayong dalawa sa sulok. Dahil sa sinabi ng lalaki, si Lurang ay nagalit, at sinusubukan naman siyang pakalmayan ni Yuking habang siya ay sarkastikong nagpapasalamat sa lalaki. Pagkatapos ay umupo silang dalawa sa isang sulok, at sinabi ni Lurang kay Yuking. Nakakainis ang lalaking yon. Sumagot si Yuking sa kanya at sinabing, inutusan tayo ng master na pumunta sa Burial Immortal Mountain, at hindi pa huli para bugbugin ang lalaking yun hanggang hindi pa klaro ang eksaktong lugar. Kaya naging masaya si Lurang at nagsimulang ngumiti ng masama matapos marinig ang sinabi ni Yuking, at sinabi niya, hindi ako makapaniwala na ganoon pala kasama ang isipan mo. Sumagot si Yuking, hehe, matuto ka pa mula sa iyong mga brothers. Sa sandaling yon, lumapit ang lalaki sa kanila at sinabing, ito ang barko ng aking pamilya duwan mo, at hindi ito isang lugar para sa mga pusa at aso na magpalaboy-laboy ng hayagan. Ang lakas ng loob niyong samuka dito? Huwag niyo akong sisihin kung bakit gusto ko kayong palayasin dito. Matapos marinig ito, si Lurang ay nagalit ng husto at sumulong upang salakayin ang lalaki, na nagsasabing, damn it, Dugo Yuking, huwag mo akong subukang pigilan. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang halaga ng kanyang bibig. Agad na mayroong sundalo ang humakbang sa harap ng lalaki at sinabing, hoy ikaw Hangal, ang lakas ng loob mong magpakitang gilas sa harap ni Brother Tuan. At sumagot din si Tuan na nasa likuran at sinabi kay Lurang, kung hindi dahil sa isang magandang dilag na humiling na pasakayin kayo dito, baka kayo ay mga bangkay na ngayon. Pagkatapos ay dumating ang dalawang babae, at ang sabi ng nakapulang babae, sa isang malaking barko na ito, hindi ba kaya na magpasakay ng dalawang tao? Tratuhin ang iba ng may pagpapakumbaba. Masyado bang bastos na tratuhin sila ng ganito? Nang makita ang dalawang babaeng yon, sinabi ng lalaki sa kanyang alagad, hindi mo ba alam ang common sense nitong dalawang taga-nayon? Hayaan mo na lang silang manatili dito. Sumagot ang alagad at sinabing, kung hindi dahil kay Panginoong Duwan mo, pinalayas ko na ang dalawang Hangal na ito. Pagkatapos ay pinakalma ni Yuking si Lurang at sinabing, kalimutan mo na brother, mas mahalaga pa rin ang mga kautusan ni Master Lee. Sumagot si Lurang, pagdating ko sa lugar na yon, tiyak na papatayin ko ang taong yan. Pagkaraan ng ilang oras, ang lahat ng mga taong yon ay malapit nang makarating sa kanilang destinasyon. At sabi ng lalaki, gaano karaming immortal ba ang nailibing sa Burial Immortal Mountains na ito? Napakalakas ng masasamang espiritu na aking nararamdaman. Dagdag pa ng isa niyang alagad, Panginoong Duwan mo, mukhang magkakaroon tayo ng magandang pagkakataon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay nilapitan ng lalaki ang dalawang babae at tinanong, paano kung mag-enjoy tayo sa inuman ng magkasama? Ang parehong mga babae ay nagalak at sumang-ayon, at nagsimula silang uminom kasama ang lalaki. Sa sandaling yon, may dumating na isang lalaki at si Yuking yun at pinayuhan ang dalawang babae, teka lang, pinapayuhan ko ang dalawang babaeng ito na huwag uminom ng alak. Kaya nagtaka ang mga babae. Nang makita si Yuking, ang lalaki ay nagalit ng husto at nagtanong, ano ang tinitingin-tingin mo? At nagulat ang babaeng nakaasul. Sa kabilang table, nag-uusap ang dalawang tao, at sinabi ng isa, talagang padalos-dalos ang taong yon. Baka naging matako sila pagkatapos makita si Master Duwan mo. Pagkatapos ay tinanong ng babaeng nakaasul si Yuking, bakit mo nasabi yon? Bilang tugon, sinabi ni Yuking sa kanya, ang dahilan kung bakit hindi dapat inumin ang alak na ito, sa palagay ko ay siguradong alam naman ito ng inyong Panginoong Duwan mo sa kanyang puso. Matapos makinig sa mga salita ni Yuking, ang lalaki ay nagalit ng husto at sinabing, paulit-ulit niyo na akong pinapahiyang dalawa. Sa tingin mo ba ay may mahaba akong pasensya para sa inyong dalawa? Pagkatapos ay hinahamon siya ni Yuking at sinabing, dahil sinabi mong walang problema ang alak na iyong ibinigay, maglalakas loob ka bang makipagpalitan ng alak sa dalawang babae? At sumagot ang lalaki at sinabing, sino ka ba sa tingin mo? Bakit ko naman susundin ang utos mo?
Pagkatapos ay nang-aasar na sinabi ni Lurang sa kanya, "Nakita niyo na? Ang lalaking ito ay sakim at takam na takam sa katawan ng dalawang babae at gustong gumawa ng kahalayan sa kanila. At nagagalit siya ngayon matapos ma-expose ng aking junior brother." Pagkatapos ay parehong nagpasalamat ang dalawang babae sa lalaking iyon, at sinabi ng nakaasul na babae, "Salamat Mr. Duan mo sa pag-aalaga sa amin sa lahat ng oras na ito. Magpapalam na kami ng aking sister sa ngayon." Ang lalaki, na hindi natuloy ang masamang plano, ay naduraj ang puso. At tinanong niya sa babaeng nakaasul, "Miss Chin Glan, pinagdududahan mo rin ba ako?" Pagkatapos, sila Lurang at Yuking ay naisip na ring umalis, at sinabi ni Lurang, "Brother, umalis na rin tayo. Ang barkong ito ay puno ng usok, kaya tuwan-duwan mo, huwag mo na kaming pag-alitan dalawa." Pero ang lalaki ay galit na galit, at sinabi niya, "Kayo ay pumunta dito kung kailan nyo gusto at kayo ay aalis din kung kailan nyo naisin. Sa tingin nyo ba ay madaling aibuli ang pamilya namin? Sugod, patayin nyo sila." Ngayon, si Lurang at Yuking ay napapaligiran na ng mga tauhan ng lalaki, na handang umatake sa kanila. Gayunpaman, mabilis at madali lang itong pinatumba ni Yuking, na ikinagulat ng lalaki at ng kanyang mga tauhan. At sabi nila, pambihira ang cultivation ng taong ito. Kahit na ang Supremo ay hindi kayang makalaban nung itinaas niya ang kanyang kamay. At sabi rin ng isa, akala ko sila ay mga pseudo-immortal. At ang edad nila, maaari silang tawagin bilang mga pride of heaven o karangalan ng kalangitan. At nakangiting sinabi ni Lurang, "Junior brother, masyado ka namang seryoso. Bakit ka umatake ng hustong lakas? Hindi ba ito ay katulad ng pagsampal sa mukha ng Panginoong tuwan-duwan mo?" Hehe. Pagkatapos, may dumating na dalawang tao, at ang isa sa kanila ay nagsabi, "Ang 2 taong yon na nanakit sa ating pamilya duwan mo, hindi mo ba naisip na masyadong dominante ang pag-ataking yon?" At isang lalaki ang nagsabi, "Isang fairy. Pagkatapos ng lahat, ang iyong pamilya duwan mo ay isang malaking pamilya sa Earth-Wind Alliance." Pagkatapos, ang lalaki, na tumatawa sa kaloob-looban niya, ay sinabi habang nakatingin kila Lurang at Yuking, "Alalahanin niyo ang sasabihin kong ito sa inyong susunod na buhay kapag kayo ay namatay ngayon. Sa mundong ito, ang kakayahan ay hindi ang pinakamahalagang bagay, ngunit ang background din." Pero si Lurang, na hindi natatakot sa mga tao, ay inilagay ang kanyang daliri sa kanyang ilong at sinabing, "Tungkol sa usapin ng pagsakay sa iyong bangka ng Duan mo family, sa totoo lang ay pinagsisisihan ko ito ng buo. Kung alam ko lang noong una pa lang na ang bangkang ito ay puno ng mga kasuklam-suklam at mga walang hiyang taong tulad ninyo, mas gugustuhin ko pang maglakad na lang papunta sa Burial Immortal Mountain Range." Nang marinig ang sinabi ni Lurang, nagalit ang dalawang matanda at agad na sumulong upang salakayin siya. Ngunit bago nila magawa yon, kumuha si Lurang ng kanyang damo. At isang napakalakas at mapanganib na killing intent ang nagmumula rito. Dahilan upang tumigil ang dalawang matanda sa kanilang mga pwesto. At ang isa sa kanila ay nagtanong, "Anong uri ng damo yan? Bakit mayroon kang napakalakas at nakakatakot na killing intent?" Dagdag pa ng isang matanda, "Sa tingin ko ay mas mataas pa ang halaga niya kaysa sa fairy. Mukhang maraming background ang batang ito." Tumugon si Lurang sa kanila at sinabing, "Kung ikukumpara sa kanyang background, ang inyong buong Earth-Wind Alliance ay hindi sapat na kwalipikado." Kaya pareho silang natakot ngayon dahil nakita nila ang damong yon, at sila ay ngumiti at nagsabing, "Wala sa aming dalawa ay may paningin na kasing lawak ng isang bundok, kaya patawarin mo sana kami." Nang makita ang lahat ng yon, naguguluhan ang mga tao sa paligid kung ano ang nangyayari. Sabi ng isa sa kanila, "Totoo ba ang nakikita ko? Ang mga immortal level mula sa Duan mo family ay talagang humingi ng tawad sa 2 palaboy-laboy na yon." At ang lalaki, ay labis na nagulat at naguguluhan sa nangyayari. Pagkatapos ay sinabi ng isang matandang lalaki kay Lurang, "Hindi namin sinasadyang ma-offend kayo. Patawarin niyo sana kami." Pagkatapos ay ipinatong ni Yuking ang kanyang kamay sa balikat ni Lurang at sinabing, "Kalimutan mo na ito brother, tara na at umalis na lang tayo." Habang dumadaan silang dalawa sa lalaking yon, tinulak din nilang dalawa ito gamit ang braso. At sinabi ni Lurang sa lalaki, "Pasalamat ka dahil ang aking junior brother ay masyadong mabait. Kaya papatawarin ko kayo sa ngayon. Sa susunod, huwag kang makisangkot sa ganitong kawalang ingat na desisyon, ikaw na maliit na bastos."
Pagkatapos ay sabay na nagpaalam ang mga babae sa lalaki at sinabing, Ginoong Tuan mo, kami ay aalis na rin. At doon, nagsimulang umalis silang apat sa barko ng lalaki. At galit na galit ang lalaki at sinabing, Ikaw taba, humanda ka at hintayin lang natin. Kapag dumating ang aking brother mula sa Earth-Wind Alliance, ipapapatay kita at sisiguraduhin walang parte ng katawan mo ang matitira sa iyo. Pagkatapos ay nagtanong ang lalaki sa matanda at sinabing, Uncle, hindi kaya ang dalawang iyon ay mga senior master? Sumagot ang matanda sa kanya, ang matabang iyon ay may isang hindi mailarawan at hindi maipaliwanag na magic weapon. Kapag ginamit niya ito, maaaring mamatay tayong lahat. Nang marinig ito, ang lalaki ay hindi makapaniwala at kinakabahan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang babae kanina sa barko at ang dalawang disipulo ni Li Fan ay pumunta sa likod ng mga palumpong, at parehong sinabi ng mga babae sa kanila, Salamat. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, baka nakatanggap na ang aming sisters ng sulat mula sa Duan Mo family at baka kami ay pauwiin. At sabi ni Yuking, hindi nyo na kami kailangan pang pasalamatan. Pagkatapos ay sinabi ni Lurang sa dalawang babae, Miss Qinglan, Miss Xia Yao, hindi nyo na kailangan pang maging masyadong magalang. Nais kong itanong, mayroon ba kayong mga espesyal na libangan? Nang marinig ito, ang isang babaeng nakaasul ay nahiya bigla, ngunit ang isa pang babaeng nakapula ay nagalit at sinabing, Ano sa palagay mo tayo para magtanong ka ng casual? At sumagot si Lurang at sinabing, Kung hindi, sabihin nyo na lang na hindi. Bakit kailangan mo pang sumigaw? Pagkatapos ay itinuro ni Yuking ang isang direksyon at sinabing, Brother, ang Burial Immortal Mountains ay nandoon sa unahan. Pagkatapos ng ilang sandali lang, nakarating na silang lahat sa pasukan, kung saan sinabi ng isang gwardya sa kanila, Sino kayo? Ang sino mang hindi pinuno ng nakababatang henerasyon ay hindi dapat pumasok dito. Kaya parehong ipinakita ng dalawang babae ang kanilang mga token, na nagpapakilala na sila ay mula sa Zuan sect. At nagpapahintulot sa gwardya na papasukin sila sa loob. Ngunit nang makita ng gwardya si Lurang at Yuking na walang token, sinabi niya, O paano kayong dalawa? Kaya tinuro ni Lurang ang mga babae at sinabing, kasamahan namin sila. Gayunpaman, hindi naniniwala ang gwardya sa mga salita ni Lurang at sinabing, sa tingin mo ba ay isa akong engot? Ang Zuan sect na pinanggalingan ng dalawang babaeng iyon ay tumatanggap lamang ng mga babaeng disipulo, kaya hindi kayo pwedeng maging kasamahan nila. Kayong ligaw na taga-bundok at taga-nayon ay may lakas talaga ng loob na pumunta pa rito para lang ipahiya ang inyong sarili. Ngunit bigla, tumalikod ang babaeng nakaasul at sinabi sa gwardya, ang dalawang lalaking iyan ay mga retainer namin. Nang marinig ang salita ng babae, pinayagan ng gwardya si Lurang at Yuking na pumasok, at sinabi niya, ang pagkakaalam ko, ang mga babae mula sa Zuan sect ay mga pure at flawless, ngunit tila hindi iyon ang kaso sa dalawang babaeng ito. Pagkatapos, silang lahat ay pumasok at nakakita ng isang piging na nagaganap sa loob. Pagpasok nila, isang lalaki ang lumitaw sa harap ng dalawang babae at nagsabi, Saintess Qinglan at Xia Yao, naparito na kayo. Nga pala, nasaan si Tuan brother? Hindi ba't kasama niyo siya sa barko? Nang makita ang lalaki, itinaas ng lalaki kanina sa barko na si Tuan mo ang kanyang kamay at sinabing, Brother Ning, nandito ako. At lumapit si Tuan sa lalaki, at pagkatapos ay tinanong siya ng lalaki, Brother Tuan, hindi ba't kasabay mo dapat na pumunta ang dalawang saintess? Kaya nagpaliwanag si Tuan at sinabi, hindi mo pa alam Brother Ning, ang dalawang lalaking iyon ay mga manloloko na gumawa ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ko at ng dalawang saintess. Pagkatapos ay lumapit si Lurang at Yuking, at itinuro ni Lurang ang kanyang daliri kay Tuan at sinabing, Ikaw Tuan, ikaw ang kontrabida dito. Ang lakas ng loob mong Sir An ang puri namin. Tumingin ang lalaking si Brother Ning kay Lurang at Yuking. At nagtanong, saang pamilya kayo nang galing? Sumagot si Lurang at sinabing, galing kami sa aming nayon. Bakit? Pagkatapos makinig kay Lurang, sinabi ng lalaki sa kanila, sa harap ng napakaraming tao, ininsulto ninyong dalawa si Brother Tuan. Hindi kaya mababa rin ang tingin nyo sa akin at sa Earth-Wind Alliance. At muling itinuro ni Lurang ang kanyang daliri kay Tuan at sinabing, ininsulto ko ba siya? Sinubukan niya kayang lasunin at patulugin ang dalawang babae at gawa ng kahalayan. Habang naririnig ng ibang tao ang mga pinagsasasabi ni Lurang,
Nagsimula silang mag-usap sa isa't isa at pagtsismisan si Tuan. Nang makita ito, si Tuan ay nagalit ng husto at sinabi kay Lurang, "Ikaw ay naninirang puri. Ang aking pamilyang Duan mo ay kilalang kilala. Paano ka nang ahas na siran ako nang walang pag-aalinlangan?" Ngunit sumagot si Lurang sa kanya, "Pero ikaw ay isang malaswang bastardo. Kaya talagang pinahiya mo ang iyong pamilyang Duan." At lalong nagalit si Tuan at sinabing, "Kung tama ang pagkakaalala ko, tinataka na ng mga pangunahing alyansa ang lugar na ito, at ang mga kadudadadang mga tao ay hindi pinapayagang pumasok dito. At sino ba kayong dalawa? Mabilis na lumayas kayo dito." At muling itinuro ni Lurang ang kanyang daliri kay Tuan at sinabing, "Ako ba ang kaduda-duda? Hindi ba't ikaw ang kaduda-duda sa ating dalawa?" At pagkatapos, tumalikod ang lalaki at sinabi kay Lurang at Yuking, "Tapusin na lang natin ito sa labas." Pagkatapos marinig yon, sumagot si Lurang sa kanya, "Gusto mo bang labagin ang decree o kautusang isinulat sa kaligrapiya at magdulot ng pagdanak ng dugo?" Ngunit sinabi lang ng lalaki kay Lurang, "Kayong dalawang taga-nayon ay hindi kwalipikado at walang karapatang sumali sa patimpalak na ito. Lumabas na lang kayo sa inyong sarili, kundi ay ako mismo ang kakaladkad sa inyo palabas." Pagkatapos ay tinanong ni Lurang ang lalaki, "Hindi ako kwalipikado. Kung gayon, kwalipikado ka ba ha?" At nakangiting sagot ng lalaki sa kanya, "Hindi mo pa rin talaga alam kung sino ako." Sa loob ng ilang sandali, isang away sa pagitan ng dalawa ay malapit nang mangyari. Nang makita silang dalawa na magsisimulang maglaban, sinasabi ng mga tao sa paligid, "Mukhang taga-nayon talaga ang batang yon, dahil hindi niya kilala pati si Master Ning Jiaoran." Pagkatapos ay sinabi ni Ning Jiaoran kay Lurang, "Hoy, kilala mo ba kung sino ang aking lolo?" Ngunit bigla, humakbang si Lurang at sinuntok ang lalaki ng walang alinlangan, na nagsasabing, "Wala akong pakialam kung sino ang lolo mo. Basta ay hindi kita kilala." Nang makitang biglang sinapak ang lalaking iyon, nagulat ang lahat, at sinabi ng isa, "Si Ning Jiaoran ang numero 1 henyo sa alyansa. Nabalitaan kong nag-breakthrough na siya sa Immortal Realm level cultivation. Ano pa ang punto? Siguradong mamamatay ang matabang yan." Ang lolo ni Ning Jiaoran ay si Ning Tianhao, ang pinuno ng Earth-Wind Alliance. Habang sinusubukang bumangon ng lalaking si Ning Jiaoran, isang matandang lalaki ang lumapit at sinabi kay Lurang, "Ikaw ay hindi na isang nakababatang henerasyon. Bakit ka pa pumunta dito? Para ay bully ang nakababatang henerasyon?" Kaya nagsimulang mag-usap ang lahat tungkol kay Lurang, at tinawag siyang matandang halimaw, at sinasabing, napakawalanjiya ng matandang halimaw na pumunta talaga rito para ay bully ang mga maliliit na kabataan. Nakikinig sa mga taong yon, iniisip ni Lurang, "Matanda na daw ako? Bakit nila ako tinatawag na matandang halimaw?" Ngunit, kumalma si Lurang at sinabi sa kanila, "Dahil iniisip ninyong lahat na ako ay isang matanda na, pues tuturuan ko ang batang ito kung paano kumilos ng Weisto. Bakit hindi ka sigurado?" At iniisip rin ni Lurang, "Well, hindi na rin mahalaga. Magpapanggap na lang ako na walang pakialam." Pagkatapos ay sinabi ng matanda kay Lurang, "Ang lugar na ito ay sama-samang binabantayan ng mga mahuhusay na alyansa. Kapag ginamit mo ang malalaki para mang-api ng mga maliliit para atakihin ang nakababatang henerasyon, ikaw ay mananagot at tatanggapin ang lahat ng kahihinatnan." Sumagot si Lurang at sinabi sa matanda, "Huwag mo nang ikumpara. Sumubok ka na lang kung mayroon kang kakayahan, at lumayo palayo kung wala naman." Kaya nagalit ang matanda pagkatapos marinig ang mga salita ni Lurang, at nagsimulang ituro ang kanyang daliri kay Lurang. Ngunit pagkatapos ay kumalma at binawi ng matanda ang kanyang mga kamay at sinabing, "Basta't huwag mo akong sisisihin at baka sabihin mo na hindi kita binalaan." Pagkatapos ay nagulat ang lahat sa pagbabanta na yon. At sinabi naman ni Lurang sa lalaking si Ning Jiaoran, "At ikaw naman," at iniisip rin niya, "Dahil sinimulan mo ito, tapusin na natin ito." Saka sinabi ni Lurang sa lalaki, "Napakadali nito." Kaya tumingin ang lalaki kay Lurang at sinabing, "Ano ang gagawin mo sa akin? Ako ay mula sa Duan mo family. Kung maglalakas loob kang atakihin ako, hinding-hindi ka hahayaan na makatakas ng mga Diyos ng aking pamilya." Ngunit walang pakialam si Lurang sa kanyang pamilya, kaya't muli niyang sinuntok ang lalaki, at sinabi niya, "Ang iyong pamilya ba? Ang iyong tagapagtanggol. Nandito ang Golden Fairy, at ang lolo mo ay walang takot.
Pagkatapos ay isang junior ang lumapit sa lalaki at sinimulang tulungan na bumangon. At sinabi ng lalaki kay Lurang, kumilos ka ng hindi maganda sa isang miyembro ng Duan mo family. Hindi namin kakalimutan yan. Nang makita ang kapangyarihan ni Lurang, ang babaeng nakapula ay nagulat at nagsabing, kayong dalawa ba ay talagang mga senior master? Bilang tugon, tumawa si Lurang at sinabi sa kanya, Miss Xia Yao, huwag ka sanang magkamali. Hindi kami mga matatandang master, lahat tayo ay mga batang descendants ni Yushu Linfeng. At sinabi rin Yuking sa babae, tama, huwag mo silang pakinggan sa kanilang kawalang kwentahan. Pagkatapos ay may sumigaw at nagsabi, dumating na si Senior Huang Tianzhouji Yuanqing. Ang matandang ito ay dumating sa lugar na ito at siya ay nagtatrabaho na para kay Chenning at Linger. Ang matandang ito ay pumunta sa lugar at nagtanong, ang lahat ba ay nandirito na? At sinabi ng isang matanda sa kanya, ni-report sa akin ni Elder Chi na ang lahat ay nandirito na. Ngunit, meron nga palang isang tao ang gumawa ng gulo dito. Kaya itinulo ng isang matanda si Lurang at sinabing, ang antas ng cultivation ng taong ito ay nakapasok na sa Immortal Realm level, ngunit nagpapanggap siya bilang isang nakababatang henerasyon at gumawa pa ng gulo. Binugbog niya pa si Ning Jiaoran at pinaluhod niya rin si Duan Mo. Kaya tinitigan ng matanda si Lurang at sinabing, ano ang balak mong gawin, Ginoo? Bilang mas nakakatandang henerasyon, gusto mo bang kumilos laban sa mga inapo ng aking pangalawang pamilya at ay bully ang mga nakababata? Matapos makinig sa mga salita ng matanda, nagsimulang lumabas ang dugo sa bibig ni Lurang. At iniisip ni Lurang, huwag masyadong madyugo. Ngayong taon, ako ay magiging 21 years old pa lamang at plano ko ring maghanap ng mapapangasawa. Tinawag niyo akong matandang halimaw at kasunod naman ay tinawag ako na nakakatandang henerasyon. Paano pa ako makakagawa ng bagay sa hinaharap? At paano niyo ako mababayaran sa pagsira ng reputasyon ko? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsabi ng kabaligtaran tungkol kay Lurang at sinabing, kaiya-hiya siya, tunay na walang hiya. Itinuro ng matandang lalaki ang kanyang daliri kay Lurang at sinabing, napakamayabang ng matabang yan. Sa tingin mo ba ay wala ng iba pang tao sa aking pamilyang Duan mo? At sabi ng matandang si Ji Yuanqing, mga Ginoo, huwag kalimutan ang decree o kautusan ng Xuanshan Prefecture na ang kapayapaan ang pinakamahalagang bagay. Sumagot ang matanda at sinabing, itong taong ito ang unang lumabag sa mga patakaran, kaya hindi mo ako masisisi. Ngunit pinigilan ni Ji Yuanqing ang matanda at sinabing, gayunpaman, hindi na dapat pang pataasin pa lalo ang tensyon at kaguluhan dito. Nagagalit naman si Lurang ngunit kinokontrol niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagtanong ang matanda kay Ji Yuanqing, papahintulutan ba natin ang taong ito at hahayaan siyang tumambay dito? Kaya iminungkahi ni Ji Yuanqing sa kanya, paano kung? Dahil itinuturing ng matabang ito ang kanyang sarili bilang nakababatang henerasyon, hayaan natin siyang humakbang pasulong at umupo sa upuang kalansay sa harap niya. At ang lahat ay naging masaya pagkatapos makinig sa mga salita ni Senior Ji Yuanqing, at sinasabi nila, kung ang isang tunay na matanda ay umupo sa upuang yon, tiyak na mamamatay ito kaagad. Ang mga pamamaraan talaga ni Senior Ji ay napakahusay, dahil kung gusto mong magpanggap bilang isang nakababatang henerasyon, kailangan mong seluhin ang consequences. At sinabi ni Ji Yuanqing kay Lurang, kung magagawa mong makaalis ng buhay sa upuang kalansay na ito, hindi ko sisisihin ang nakaraan mong nagawa sa mga tao dito. At naisip ni Lurang, anong uri ng upuan ba ito? Napakasama ba talaga nito? Nang tumingin si Lurang sa unahan, nagulat siya dahil, sa harapan niya, may skeleton chair. Ngunit wala itong pinagkaiba kay Lurang, sa katunayan, lalo siyang naging masaya at dumiretsong umupo sa skeleton chair na iyon nang walang kaba at pag-aalinlangan. At sinabi niya, okay, ipakita niyo sa akin ang lahat. Masaya ang lahat nang makita si Lurang na nakaupo sa skeleton chair, at sinasabi nilang lahat na mamamatay siya kaagad at matatapos na ang laro niya ngayon. Ngunit kahit lumipas na ang ilang sandali, wala pa ring nangyayari kay Lurang na masama. Napaka-komportableng nakaupo lang si Lurang sa skeleton chair na ito, at pagkatapos ay tumawa siya at nagsasabing, paano? Paano naging nakakatakot ang upuan na ito? Bakit hindi niyo na lang ako hayaan na isang matandang lalaki? Nawala ng mga buto. Hehe, pagkakita nito, nagulat ang matanda at sinabing, talaga bang wala pang 40 taong gulang ang taong ito?
At ang lahat ay nagulat din, na nagsasabing, ano? Siya ay isang tunay na fairy na wala pang 40 years old? Labag ito sa kalangitan, hindi ba? Imposible ito. Sa pagtingin sa apat na mahuhusay na alyansa, wala pang nakakagawa ng ganitong achievement o hakbang. Ang makapasok o makapag-breakthrough sa Immortal Realm level cultivation ng mas mababa sa edad na 40 years old ay isang rare o pambihira sa loob ng 10,000 taon, hindi ba? At iniisip din ng matandang si Ji Yuanqing, napakalakas ng kanyang cultivation. Pagkatapos ay makikita natin ang lalaki kanina na si Xiao Yan. At laking gulat din niya nang makita si Lurang at naisip, kahit na sa lugar ng The Immortal Realm, ang mga taong mas mababa sa 40 years old ay tinatawag na mga true immortal. At sila ay mga pambihirang mga henyo sa mundong ito. Sa mundong ito, mukhang may mga katapat ako. At sinabi niya, ako ang tunay na bida sa mundong ito, hindi ang taong yon. Kaya tulungan mo akong alisin ito. Kaya sabi ng kaluluwa ni Yang Miechen sa kanya, huwag kang mag-alala, ibuhos mo lang ang lahat. Bukod pa dito, siya ang pinakamalakas na henyo sa The Immortal Realm. Wala siyang magagawa sa iyo. Pagkatapos ay nagulat din ang babaeng nakapula na si Xia Yao nang malaman niyang wala pang 40 years old si Lurang. At sinabi niya, tunay pala na wala ka pang 40 taong gulang. Kaya sinabi ni Lurang sa lahat ng mga taong yon, oo hindi pa ako 40 years old. At sa totoo lang, sa aming nayon, ako ang pinakabasura at pinakamahina. Kaya maraming tao ang nagulat pagkatapos makinig sa mga sinabi ni Lurang, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanilang mga bibig dahil hindi sila makapaniwala. At nakangiti naman si Lurang at nag-iisip, hehe, nagulat sila. Ito ang gusto kong makitang reaksyon. Pero mukhang galit ang matandang si Ji Yuanqing kay Lurang. Nagsisimula siyang magngalit ng kanyang mga ngipin at kumamo ng kanyang bigete. Pagkatapos, si Lurang ay tahimik na nakaupo sa skeleton chair at mahinahong sinabi, ang mga anak na lalaki at babae at mga saintes ng alyansa ay nandito, kaya tinanong ni Lurang sila, mayroon ba kayong mga espesyal na libangan? Ikaw miss, sa tingin ko ay napakaganda mo. Paano kung sumama ka sa akin pabalik sa aming nayon at maging isang tagaluto? Sinabi ito ni Lurang dahil ang pinapagawa ni Li Fan sa kanya at kay Yuking ay dapat silang maghanap ng mga bagong disipulo para kay Li Fan, na may mga nais na ilang libangan. Kaya naman paulit-ulit na tinatanong ni Lurang ang mga taong ito kung mayroon silang anumang libangan o wala. Ngunit pagkatapos, ang babaeng ito ay nagsimulang magalit sa mapangahas na mga salita ni Lurang, at nang makita siyang galit, tumalikod si Lurang at sinabing, okay lang rin naman kung ayaw mo talagang sumama. Ang aming nayon kasi ay kasalukuyang nagre-recruit ng mga tao, at isasama namin sila sa nayon upang mag-alaga ng baboy, magpakain ng manok, at iba pa. May gusto na bang magparehistro sa akin? Huwag na kayong maghintay pang umabot ang hitang gabi. Kaya ang lahat ay nagalit matapos marinig ang mga salita ni Lurang, at sinasabi nila, ikaw walang hiya. Ano sa palagay mo kami para lang mapangahas na i-offend mo kami? Ngunit sinabi ni Senior Ji Yuanqing sa kanila, tumigil na kayo, simulan na lang nating sirain ang Porma Sion. Sa sandaling marinig ni Lurang ang mga salita ng matanda, siya ay nabigla at nagtanong, anong sirain ang Porma Sion? Anong sisirain? Kaya sinabi ng babaeng nakaasul kay Lurang, hindi mo pa ba alam? Mayroon kasing siyam na nakakatakot na laro ng chess sa loob nito, na malulutas lamang ng mga nakababatang henerasyon ng mga nakatakdang tao. Pagkatapos, biglang nagsimulang maganap ang ilang paggalaw sa lugar na ito, at nagsimulang lumabas ang enerhiya mula rito. At makikita sa lugar na nagulat ang lahat. Dumating ang chess sa harap nila, at sinabi ng isang lalaking nagngangalang Lu Xing, nakakatakot. Ang larong ito ng chess ay parang dalawang nakakatakot na hukbo na naglalaban, na ang buhay at kamatayan ay nakabitin sa isang diretsyong linya. Nang marinig ito, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsabi, maging si Lu Xing, ang henyo sa chess ng Juan Alliance ay nagsabi ng gayon. E di pa paano na tayo ngayon? Pagkatapos, ang babaeng ito na nagngangalang Mu Chengxi ay nagsabi sa kanila, mukhang hindi ito basta laro lang ng chess. Dahil naglalaman ito ng daan-daang nakakatakot na Porma Sion. At sabi ng isa pang lalaki, tingnan nyo yon, si Lu Xing ay nagsimulang mag-breakthrough. At si Lu Xing ay naglaro ng chess at ginalaw ang isang pawn. Gayon din, ang isang masamang kamay ay gumagalaw sa itim na pawn. At doon, parehong si Lu Xing at ang masamang enerhiya ay naglalaro ng chess.
At si Lurang naman ay nanunood ng laro. At iniisip niya, ang taong ito ay medyo magaling at may binatbat. Ngunit ngayon, nagsisimulang umagos ang pawis mula sa noo ni Lu Xing, at sa pagtingin sa lalaki na ito, tila kinakabahan siya sa susunod na galaw. At ang isa pang lalaki ay nakita si Lu Xing na kinakabahan, at sinabi niya, napakahirap ng larong ito ng chess, at ito ay napakahirap rin para sa henyong si Lu Xing, paano na? Ngunit pagkatapos, ginalaw ni Lu Xing ang kanyang kamay upang igalaw ang kanyang pawn. At makikita siyang umabante ng galaw. Pagkatapos, ang lahat doon ay naging masaya at nagsimulang magsabi, wow, nagawa ni Lu Xing na basagin ang isang porma sayon. Siya ay tunay na karapat-dapat sa titulong Little Chess Master ng Wind Mountains. At sabi rin ng isa, oy tignan niyo, mayroon ding isang tao na mula sa Earth Spirit Alliance ang nakasira ng isang porma sayon. Ito ay si Mu Chengxi, ang saintess ng Zuenjin sect na mula sa Earth Spirit Alliance. Ang Heavenly Demon Sun Table ng Zuenjin sect. Sinasabing ito ay resulta ng masusing pagsisikap ng magkakasunod na leader ng sekta ng Zuenjin sect. At kaya nitong sirain ang lahat ng porma sayon sa mundo. At sinasabi ng isang lalaki, tulad ng inaasahan kay Mu Chengxi. At iniisip naman ni Mu Chengxi habang nakafocus, sundin lang ang lahat ng tinuro ng guro. At sa likuran, nakatingin at nanunood ang lalaking si Ning Zhaoran na nagpalit ng damit. Pagkatapos ay lumapit si Ning Zhaoran at nagsabing, hindi na ako makapaghintay na mag-break trough. At sinabi ng matanda, mukhang ito lang ang magagawa ng ating Earth-Wind Alliance. At sinabi ng isang lalaking kasamahan, Ning Zhaoran, pumunta ka at gawin mo. Pagkatapos ay naglabas si Ning Zhaoran ng isang bolang kristal at sinabi, ang kailangan ko lang gawin ay hilingin sa iyo na kumilos, Lin Qisheng please. Sa loob ng bolang kristal, makikita natin ang isang mukha, at ang taong yun ngayon ay nagsisimula ng direktang pumunta kay Ning Zhaoran. At sinasabi niya, madaling sabihin. Ito ang dati kong hangarin, na magawang maabot ang huling yugto ng mundong ito. Ngayon, ang nilalang na yun ay nagsimulang pumasok sa loob ni Ning Zhaoran. Ito ay ang Tianyan Chess Saint Lin Ju. Ang taong ito ay gumagamit ng chess upang maglaro ng tamang paraan, matatawag itong Taishan Beidou sa mundo ng chess ngayon. Kaya nagulat ang lahat nang makita ang lalaking iyon na si Ning Zhaoran, at maraming enerhiya ang lumalabas sa loob ng lalaking ito. Gayon din, ngayon si Ning Zhaoran ay naggalaw ng isang pawn sa chess, at siya rin ay nag-iisip, hindi matatalo ang aking Earth-Wind Alliance. Pagkatapos na makita si Lu Xing, sinasabi ng lahat ng nasa paligid, natapos na ni Lu Xing ang ikalawang laro ng chess. At sinabi rin nila, natapos na ni Saintess Mu Chengxi mula sa Zuenjin sect ang ikatlong laro ng chess. Ngunit, nasira at nasayang ang kanyang kayamanan na ginamit galing sa Zuenjin sect. Kung wala ang bagay na yon, magiging mahirap para kay Mu Chengxi na ipagpatuloy ang pagsira sa porma sayon. Pagkatapos ay sinabi rin nila, natapos na rin ni Ning Zhaoran ang ikalawang laro ng chess. At ang isa pang lalaki ay nagsasabi, begaman mayroong Lin Qisheng na tumutulong kay Ning Zhaoran, sa paghusga sa kanyang hitsura, mukhang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Pinapanood din ni Lurang ang lahat, at sinasabi niya, ang batang ito na si Ning Zhaoran ay medyo matagal na nung siya ay nagsimula, ngunit wala pa ring anumang progress. Hindi ko alam kung magagawa ng tao na ito na tapusin ang laro at sirain ang porma sayon. Kaya sinabi ni Ning Zhaoran kay Lurang, dahil mababa ang tingin mo sa aming Earth-Wind Alliance, bakit kaya hindi mo gawin ito? Ngunit pagkatapos ay nakaramdam si Ning Zhaoran ng isang bagay, at ang lalaking ito ay direktang nagdudusa at naghihirap mula sa chess na ito. At ngayon ay hindi na niya malalaro ang larong ito. Nang makita ito, sinabi ni Lurang, tara na. Hindi kaya ng batang ito na tapusin ang laro. Wala siyang future dito. Pagkatapos, natapos na rin ni Lu Xing ang ikatlong laro ng chess. Ngunit kasabay nito, may nangyari sa taong ito na hindi niya inakala, at makikita natin na tumanda bigla si Lu Xing ngayon. Ibig sabihin, dahil sa paglalaro lang ng chess game na ito, nabawasan ng husto ang kanyang life force. Nang makita ito, nagulat din si Lurang at sinabi niya, si Lu Xing ba ito? Sigurado akong mukha itong lola sa tuhod ni Lu Xing. Ngunit wala itong anumang pagkakaiba kay Lurang, at kalmado niyang sinabi, okay, sa palagay ko ay malamang na mamamatay na itong si Lu Xing. Pumunta tayo doon at tumingin-tingin. Pagkatapos sa kabilang banda,
makikita natin na may gumagalaw sa chess pawn na yon, at ang gumagawa nito ay walang iba kundi ang lalaking si Xiao Yan. Nang makita ang lalaking ito, ang lahat ay nagsimulang magsalita, sino ang taong ito? Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya? Hindi ko alam, pero mukhang siya ay nagmula at tubo sa Huang Tianzhou. Si Xiao Yan na nakikinig sa kanilang lahat, ay nag-iisip, sino ako? Well, ako lang naman ang bida sa mundong ito. Pero pagkatapos, si Xiao Yan ay nakikipag-usap sa babaeng si Yang Miechen sa kanyang isipan, at sinasabi niya, Panginoong Yang, pakibilisin at turuan mo ako para basagin ang pangalawang laro ng chess. Kaya sinabi ni Yang Miechen sa kanya, teka lang naman, sa tingin mo ba ay hindi ko na kailangang mag-isip sa mga galaw? Nakakatakot ang larong ito ng chess. Sa tingin mo ba ay madali lang ito? Kaya sinabi ni Xiao Yan, Panginoon, hindi yun ang ibig kong sabihin. Paumanhin Panginoon ko, hehe. At sumunod, sinabi ni Yang Miechen kay Xiao Yan, sumulong aking manlalaban. Kaya sinunod ni Xiao Yan ang utos ni Yang Miechen. Pagkatapos, nagulat ang matandang si Ji Yuanqing nang makita ang kakayahan ni Xiao Yan. At sinabi niya, 3 sunod-sunod na laro ang natapos niya nang mag-isa lang, at mabilis niya itong nagawa, mas mahusay pa siya kaysa sa little chess master na si Lu Xing. Kaya sinabi ni Ji Yuanqing kay Xiao Yan, Brother, ipinanganak ka sa probinsya ng Huang Tianzhou. Sobrang nagigilty ako na hindi man lang kita kilala. Ang aking pamilyang sekta ay isang golden immortal. Inaanyayahan ka naming sumali sa amin. At kung ikaw ay magiging kaisa sa amin, ibibigay namin sa iyo ang anumang gusto mo. Nang marinig ang mga salita ng matandang iyon, itinuro ni Xiao Yan ang kanyang kamay sa isang tabi at sinabing, paano kung, ikaw, pumunta kayo sa akin. At sa pagtingin sa mga hangarin ni Xiao Yan, hindi akalain na si Xiao Yan ay isang pervert na bida. Kaya nagulat si Lurang nang makita ang kagustuhan ni Xiao Yan, at sinabi niya, wow, nakakabilib siya. Nandito ba ang taong ito para pumili ng mga babae? At ang babaeng nakaasul ay tumawa at sinabing, ang taong ito ay bata pa. Pero natapos niya ang 3 sunod-sunod na laro ng chess ng mabilisan. Kaya tiyak na mananalo ang malaking sekta nang kuhanin siya. Ngayon ay may tig-isang magandang babae sa bawat gilid ng pervert na si Xiao Yan, na isang eksenang nakakataba ng puso, ngunit hindi bale. Dahil hindi pa rin puno ang puso ni Xiao Yan, kaya tinawag niya ang 2 babaeng ito. Gusto ni Xiao Yan na gawin silang 2 na kanyang mga babae, ngunit tinutokso ng babaeng nakapula si Xiao Yan at sinabing, sino ang gustong makasama ka? Kaya sinabi ni Xiao Yan sa 2 babae, kahit na mataas ang cultivation level ng matabang katabi ninyo, hindi pa rin siya makakapasok dito. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa akin, maaari kayong magkaroon ng pagkakataon dito. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yan, sinabi ni Lurang, tingnan mo ang kanyang matagumpay at mapagyabang na hitsura. At tumawa ang babaeng nakaasul at sinabi kay Xiao Yan, dapat mo munang tapusin ang ika-4 na laro ng chess at pagkatapos ay saka natin maaaring pag-usapan ito. Nang marinig yon, kakaibang mukha ang ginawa ni Xiao Yan at sinabing, madali lang yan hehe, hindi lang pang-4 ang gagawin ko kundi hanggang pang-9 na laro pa. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yan, nagulat ang mga tao sa paligid at nagsimulang magsabi, ano? Nais niyang tapusin ang lahat ng 9 na laro ng chess ng magkakasunod. Sino ang taong ito? Ngayon ay makikita natin na tinutulungan ni Yang Miechen si Xiao Yan, na kung saan ay nagagawang laruin ni Xiao Yan ang chess na ito. At sinasabi ni Yang Miechen, ang 9 ay pa-vertical, at ang 17 ay pa-horizontal. Pagkatapos ay nagulat ang lahat nang makita ang pag-usad ni Xiao Yan, at sinasabi nila, kalangitan, natapos niya agad ang ika-4 na laro ng chess. Siya ay walang kapantay na wizard. Siya ay talagang isang itinadhana na tao. At malamang na siya ang makakakuha ng pamana ng First Heaven Realm. Pagkatapos ay parehong sinasabi ng magagandang babae kay Xiao Yan, handa akong sumunod sa iyo Ginoo. Salamat sa iyong pagsama rito. Kaya tinukso ni Xiao Yan ang 2 babaeng nakaasul at pula, at sinabing, binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ngunit si Lurang ay hindi tumutugon sa mga salita ni Xiao Yan, at ang 2 babae sa likod ay labis na tumatawa. Ngunit muling sinabi ni Xiao Yan kay Lurang, Lurang, basta't ibigay mo ang 2 sa akin, bibigyan kita ng karangalan na maging aking unang tagasunod. Kung mananatili ka sa akin,
kahit na ikaw ay maging aso ko lang, siguradong magkakaroon ka ng isang magandang kinabukasan. At ngayon ay nagbigay si Lurang ng napakagandang sagot kay Xiaoyan. Well, mukhang magaling ka naman talaga, kaya mayroon akong lugar na irerekomenda sa iyo. Paano kung mag-alaga ka ng mga baboy sa aming village? Matapos marinig ang sagot na yon, naiinis si Xiaoyan at nagsabing, humanda ka sa akin. Huwag mong kakalimutan ito, kapag nakuha ko na ang pamana ng First Heaven Realm. Ni hindi ka na magkakaroon ng tsansa pa na maging aso ko. Ngunit ngayon ay isa pang babae ang lumapit kay Xiaoyan, at si Xiaoyan ay napapalibutan na ng tatlong mga babae. Si Xiaoyan ay labis na nag-e-enjoy sa oras na ito, at ang mga babae ay nagsasabi kay Xiaoyan, Master Xiaoyan, huwag mo nang pansinin ang mga taga-nayon na taga-bundok. Bilasan mo nang mag-break trough. Master Xiaoyan, dalhin mo kami dali. Tama Master Xiao, kapag nasira mo na ang Porma Sayon, ang pamilya ng slaves ay magiging iyo mula ngayon. Habang nagsasaya si Xiaoyan kasama ang mga babaeng yon, sinasabi niya, halika at sumama kayong lahat sa akin para lutesin ang ikalimang laro ng chess. At nagsimula na namang maglaro ng chess si Xiaoyan. Ngunit sinasabi ni Xiaoyan kay Yang Miechen, Panginoong Yang, dali at tulungan mo ako. Ngunit, nagkaproblema din si Yang Miechen sa larong ito ng chess, at sinasabi niya kay Xiaoyan, wow, nalagpasan ko ang apat na magkakasunod na Porma Sayon na iyon, at ang aking kaluluwa ay na-drain ng sobra. Ang ikalimang laro ng chess na ito ay nakakatakot at hindi sapat ang pagtingin lamang dito, halos masiraan na ng isip ang aking kaluluwa. Kaya pagkatapos ay sinabi ni Yang Miechen kay Xiaoyan, humihingi ako ng pahintulot na magpahinga muna sa ngayon. Kaya nagpahinga si Yang Miechen. Laking gulat ni Xiaoyan matapos itong malaman. At ngayon ay hindi niya alam kung ano na ang gagawin, ngunit ang mga magagandang babae na iyon ay nagsasabi kay Xiaoyan, Master Xiao, halika na. Pagkatapos mo sirain ang Porma Sayon, agad na darating ang mga servants upang pagsilbihan ka. Ginoong Xiaoyan, alam kong kaya mo ito. Ngunit ano ang alam ng mga inosenteng babaeng ito? Kung wala si Yang Miechen, walang magagawa si Xiaoyan. Ngunit nais ni Xiaoyan na ipagpatuloy ang larong ito ng chess upang iligtas ang kanyang karangalan at reputasyon. At iniisip niya, hindi ako maaaring tumanggi ngayon. Kahit na wala si Master Yang Miechen, ako pa rin ang bida sa mundong ito. Sa sandaling ilipat ni Xiaoyan ng isang pawn, ang isang babae ay naging masaya at sinabi niya, parang nakakakita ko ng isang napakamakapangyarihang nilalang na umaangat. At ang isa pang babae ay nagsalita, ang magawang makasunod kay Master Xiao at mabiyayaan niya, ay maaaring hindi isang magandang bagay para sa aking damdamin. Pagkatapos ay maraming enerhiya ang nagsisimulang lumabas mula sa loob ni Xiaoyan. At ngayon, ang dalawang babaeng ito ay nagsimulang mag-away para kay Xiaoyan. At parehong nagsasabi, lumayo kayo. Ako ang naunang sumunod kay Master Xiao. Ako ang paborito ni Young Master. At ang isa pang babae ay nagsabi, ako ang pinakaangkop na Daoist na maaaring sumama kay Panginoong Xiaoyan. Pagkatapos ay parehong ang mga babae ay napagod sa pakikipag-away sa kanilang sarili. At ang isa sa mga babae ay nagsabi, ngayon, tayo ay mga tagasunod lamang na gustong makipagkumpetensya para dito. Kaya tanungin na lang natin si Mr. Xiaoyan. Pagkatapos ay biglang nagsimulang umubo si Xiaoyan, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Nang makita ito, nagulat ang magagandang babae ni Xiaoyan, at sinabi nila, hala, si Master Xiaoyan ay sumusuka ng dugo.